Saying that, bitch, I'm the man. Ho, I'm the man. Let's get it. Yo, what's up mga G? Palit. Same routine. 400 push-up, 100 squats after ng work. Then, balik ulit sa routine. But, bago mag-exercise, syempre, kailangan ng mainit na kape. You know? Tapos, relaxing ang magandang spot. Yeah. All about money. Thank you God. Guys, mas ngayon mas makikita niyo yung magandang view na nakikita ko. Yung point of view na sinasabi ko, kung makikita niyo ito yung mga ganyan, no. Sinong hindi gaganahan dyan, no? Lahat yan tangina function, nagpa-function sila. Nakabukas lahat ng ilaw, ibig sabihin lahat gumagana. Gabi, yan, no. Diba? Yan, no. Pero dapat relax ka pa rin kahit paano. With coffee. Alam mo yan, yan, coffee. Medyo mainit-init pa. Nakikita mo yung umuusok. So, enjoy mo lang ang proseso. Mahalin mo siya. Maging masaya sa bawat na nangyari sa'yo, kahit anong mangyari. Kasi wala namang magagawa ang pagiging lonely mo eh. Anong papala mo dyan, di ba? So, dapat happy ka lang lagi. Let's get it. Saka bukod doon, mas nare-realize ko yung dating ako na sobrang ginawa ko pala talagang bobo yung sarili ko. Even ngayon, ginagawa ko pa rin yung sarili kong bobo. Bakit kamo? The more naman sinasabi mo sarili mo na bobo ka, hindi ka nagmamagaling. The more na willing ka matuto sa isang bagay, kahit pagtawanan ko ng mga tao. Kasi hindi mo iniisip yung sarili mo na magaling ka agad eh. Kasi kapag ka iniisip mo agad na magaling ka na kagad, ang disadvantage nyon, yung small things or small details na malaking bagay eventually na gusto mong gawin sa buhay mo, ay napaka helpful pala. So kailangan mas maging bobo ka. Ganun pa siya tingnan. So instead na maging magaling, ang sinasabi ko kahit noon sa sarili ko na dapat isipin mo na kaya mo. Huwag mong isipin na magaling ka. Kasi kapag ka iniisip mo na magaling ka, ibig sabihin yun, lahat ng bagay alam mo na. Alam mo na lahat ng pwedeng maging outcome. So parang pwede ka magkalik balang araw, pwede magkatagas, or hindi mo magawa ng 100% yung pinaka goal mo in life. Kahit sa katawan mo, kahit saan pa, kahit sa relationship. Sa palagay ko ganun siya. Exercise, same routine, paulit-ulit. Nakakasawa siya, hindi ko na nga gusto minsan gawin eh. Pero kapag hindi ko na siya ginawa, pakiramdam ko para akong supot. Alam mo yun? Support kasi tangina, ibig sabihin hindi ko nagawa yung yung daily task ko. Tangina, wala man lang ako natapos ngayong araw, wala man lang ako naging progress. Putang yung ko, yung pakiramdam ko yun, ang sakit sa pakiramdam. Parang nagsisisi ako, sabi ko, shit, tanginang yan, hindi ko nagawa yung pinaka 100% ko ngayon. So ang dami sa akin mawawala kinabukasan. Posible ako, kaya yun, hindi ko talaga hinayaan na maging komportable ako sa isang bagay eh.
as possible, ginagawa ko siya na huwag maging komportable sa everyday. Kasi kapag komportable ka masyado sa isang bagay o sa isang relationship, naniniwala ako na may something wrong doon. Kasi pag sobrang komportable yun, wala siyang development eh. Parang ganito yun eh. Ganito ko siya tignan. Pag nasa bahay ka, diba? Pag nasa bahay ka, napaka-komportable mo. Okay? Napaka-komportable mo sa pag nasa bahay ka. Unlike na okay? Di mo alam kung ano, alam mo yun? Yan oh. Di mo alam kung ano, may makikilala ka ba na bagong tao, alam mo yun? Dati nasa bahay lang ako eh. Lagi ako Lagi ako bumukmuk, tanginang yun. So ano sila buta ko ganto ganyan, ba't ako ganto ganyan, hindi, buti pa sila may mga ganto, buti pa sila may mga ganto. Eh ang totoo, kasalanan ko rin naman din talaga eh. Una-una, di ako nagsisikap sa sarili ko. Panay pa ako, alam mo yun, parang ako po mas may ganang magalit ko noon dati sa bahay namin kasi di ako makabili ng ganito, di ako makabili ng ganyan. Sabi ko, fuck, tanginang yan, kasalanan ko naman eh. Ginawa ko, syempre nag-stop ako. Stop ako na manisi ng ibang tao kasi po pa nakasalanan ko naman eh. Ba't ako maninisi ng ibang tao, di ba? Lahat ng mga ginagawa mo sa buhay mo ngayon, kasalanan mo yun. Ganun ko sa tignan. Sabi ko lagi sa sarili ko, kasalanan mo yun. Hindi ka wala kang pwede sisihin. Masarap kaya mag-enjoy ng ganito. Alam mo yun? Masarap mag-enjoy ng ganito. Naglalakad ka sa ganito. Ayun o. Ganito. Putya yan o. Oo. Diba? Sino hindi masasayan dyan? Ako, mababaw lang yung kaligayahan ko eh. Kapag nakakita ko ng pinakagusto ko sa buhay ko, sumasaya ako yan. Ang ganda niyan. Nagagandaan ako. Bakit kamo? Kasi unang-una po na di mo alam kung gaano ka dedicated yung owner ng isang building. Kung gaano karami yung time na in-spend nila. Ito ka mabibilib sa kanila eh. Kasi imagine mo yun, nakapagtayo sila ng ilang palapag. Ilang tao yung gaano nagtatrabaho dyan. Diba? Alam mo yun? So, ganyan ko siya tignan. Mas nai-inspire ako. Kasi dati noon, iba yung pagtingin ko sa ganyan eh. Iba yung pagtingin ko sa isang bagay. Pag nakita ko ng bagay na sobrang kakaiba sa paningin ko, isipin ko, okay, ang ganda. Pero hindi ko yung isip yung hardworking ng tao. Paano nila nagawa yun? Ngayon ay alas 4 na, ay alas 5 na madaling araw. So yun guys, kakatapos ko lang gawin ang duties responsibility ko. $300 push-up lang, then bukas mas dodobling ko. Kasi kulang na sa time, papasok pa mamaya. Tapos yan. Yeah, spirit. Ang ganda ng mga motor ko. Ay, mga crush ko. Hindi ka gag. Yeah. Yan ang crush ko.